Hello, good day everyone. Ang topic natin ngayon ay about sa land account. What makes land different from other fixed assets? So, ano yung kaibahan ng land sa ibang asset? So, alam naman natin na ang land is not depreciated. So, unlike sa mga building, sa mga equipment, o sa ibang vehicles, meron meron silang may taning sila. Unlike sa lupa, may indefinite life ang lupa. Walang expiration ng lupa, hindi nasisira ang lupa, hindi luma, hindi nabubulok. Kahit ilang beses mo itong gamitin. So, ano pa ang kaibahan ng land? So, ang value ng land, na-appreciate ito ng karamihan kasi alam naman natin na kapag ang land, habang tumatagal, tumataas ang value nito, tumataas ang presyo. So, from 10 years from now, kung milyon ang lupa ngayon, pagdating ng panahon, nako, baka bilyon-bilyon na yan sa dami ng tao sa mundo. Kaya tumataas ang value ng lupa. So ano pa ang quality ng land sa ibang asset? Ito din yun ay ang unique siya, tsaka hindi siya pwedeng palitan. Hindi siya kayang palitan. So ano pa? Yung pagiging permanent niya sa nature natin. Bale, nandyan lang yung lupa, hindi yan mawawala. Mamatay man may-ari niyan, nandyan pa rin, lupa pa rin yan. So, ano pa, ito din yung basis for other assets. So, dito nakasalalay, lalo na yung building, structure mo, kung saan mo papatayo ang iyong pinapangarap na bahay, pinapatayo na building na para sa inyong company. So alam nating lahat na napaka-importante ng lupa. Kumbaga sa pagluluto, anong pinaka-importante na ingredients sa pagluluto? 'Di ba madalas hindi nawawala ang bawang sibuyas, mantika, tubig. So, ang lupa, yun yung pinaka-main ingredients sa lahat ng kailangan ng tao. So, ano nga ba yung land? So, depende yan sa classification ng nature or purpose ng bumibili ng lupa, nagbebenta ng lupa, kung ano yung kailangan niya para sa lupa. So, kapag tinatawag nating yung part ng business or kumbaga nakaplano na papatayo ka ng business doon. So, yan ay tinatawag nating can be owned, owner occupied or PPE. So, part siya ng PPE. Kapag naman ay bakanting lote ito, so may pera ka, may nalaman kang bakanting lote. So, gusto mong bilhin yun para pagdating ng panahon, gusto mo siyang ibenta. So, tataas ang presyo nun. Yun tinatawag na investment property. Yun naman yung investment property. So, kapag naman, isa kang negosyante katulad ng mga Ayala Land Corporation, mga may-ari ng isang malalaking subdivision, yan ay tinatawag natin na can be inventory kasi may balak silang gawing pang malakihang ano pang malakihang business para sa malaking subdivision, mga ganun. So, yan yung inventory. So, ano nga ba yung mga pwede nating i-charge sa land? So, purchase price. So, ano bang pinambayad mo ng lupa? So, doon, pinambayad mo ng lupa. Tinatawag natin na purchase price. So, fees. Fees for registration and transfer of title. So, kapag nagbayad ka ng mga registration o pagpalipat ng lupa, yan ay cost din yan sa land. Charge din yan sa land. So, pagpapatransfer mo ng titulo para papunta sa pangalan mo, cost yan sa land. Meron naman sa letter C, dahil wala kang idea sa lupa. So, nag-hire ka ng
Naghanap ka ng agent na makakatulong sa'yo para makalipat yung lupa, malipat sa'yo or may benta sa'yo. Yun yung tinatawag natin ng mga broker. So, alam naman natin na maraming ganyan. So, cost din yan, charge din yan sa land. So, letter D, legal fees and other expenditures for establishing clean title. So, ano yung paglilipat ng titulo, di ba? Naghahanap tayo ng tinatawag nating mga abogado. Di ba kailangan nila natin ang pirma nila, kailangan nilang pag-aaral nila para malipat sa'yo yung pagmamayari ng lupa, yung titulo. So, ang bayad mo dun sa abogado na yon ay cost charge din sa land. So, letter E naman, ano yung escrow fees? So, mahirap siyang bigkasin, mahirap siyang i-explain sa English, pero kung i-explain ko mabuti, ang escrow ay yun ang mga tinatawag natin na third party. Kunyari, ikaw nasa ibang bansa ka, tapos wala kang tiwala sa mga kapatid mo, wala kang tiwala sa mga kamag-anak mo, gusto mong bilhin yung lupa, gusto mong bilhin yung lupa doon sa lugar na yon. So, nag-hire ka ng hindi mo kakilala. So, tinatawag natin silang third party. Sila yung mag-aasikaso ng lupa na gusto mong bilhin para mapasa iyo yung lupa kasi hindi ka makakauwi. So, yung bayad mo dun sa taong yun yung tinatawag nating escrow party. Kasi, para meron kang mapagkakatiwalaang tao na mapagbibigyan mo ng pera. So, ang tawag sa kanila ay escrow fees. Yung third party na yon, ang bayad mo doon, i-charge mo sa land. Letter F naman yung cost of survey. Di ba? Ang lupa may sukat yan. So, kapag bumili ka ng lupa, kailangan siguraduhin mo na tama yung binili na sukat ng lupa mo para pag nagpatayo ka ng building, hindi ka lalagpas dun sa kabilang lote o sa kabilang lupa. Kasi, meron tayong tinatawag na muhon. So, yung muhon na yon, nakandun yun sa lupang yun yung sukatan, yun yung basihan ng mga nagsasurvey para malaman na sa'yo yung lupang yun. So, ang muhon na yun yung bilog. So, bilog na semento na malaki, na mahaba, yun yung binabaon sa lupa. So, kailangan sakto yung sukat na yun para wala ka magkakaproblema na lalagpas ka sa kabilang lote. So, kailangan bayad mo doon sa nagsasurvey na yon, cost pa rin yon, charge pa rin yon sa land. Next, letter G. Mortgage, encumbrances, interest on such mortgage assumed by the buyer. So, ano ba yung mga ito? Ito yung bayad mo sa mga, kunyari, bibilhin mo yung lupang yun pero nakasanla pala sa ibang tao. So, kung gusto mong biling lupa na yun, kailangan bayaran mo yung mga kautangan, mga problema, lahat ng ginastos mo sa kautangan yon, sa problema ng lupang yon, sa ibang tao, or sa bangko, charge yun sa land. Letter H. Cost of relocation or reconstruction of property belonging to others in order to acquire possession. Diba, meron tayong tinatawag na kunyari, merong mga nakatayo dun sa lupa, mga lumang building or mga lupa lang ang kailangan mo, sisirain mo yung building na yun. So, kailangan, ang cost nun, yung ginastos mo sa pagsira ng building na yon or sa pagpaayos ng lupang yon, charge yun sa land. So, letter I. Payments to tenants to induce them to vacate the land. So, ano nga ba yung mga tenant, di ba? Kadalasan yan sa malalaking lupa. Merong sa mayayaman, meron silang mga pinapatirang mga tao doon para maalagaan yung property nila.
So, yun ay mga tenant. So, para hindi ka magkaproblema, pag gusto mo yung lupang bili na yon, ang gagawin mo ay babayaran mo yung mga tenant na yon para wala kang wala kang problema na mapaalis mo yung mga tenant. So, yun na yun. So, ang cost na yun ay papunta pa rin sa land, yung mga bayad sa tenant. So, letter J, unpaid real property taxes. So, ito yung tinatawag nating mga tinatawag natin na mga hindi pa bayad na tax mga nakaraang taon. So, gustong-gusto mong yung lupa. Kaso, hindi pa bayad yung tax. So, dahil gustong-gusto mo yung lupa, kailangan mong bayaran yung mga lumang tax na hindi nabayaran ng may-ari. So, pag nabayaran mo yon, mapupunta yung charge doon sa land pa rin yun. Letter K, cost of option to buy the acquired land. So, ito naman yung tinatawag natin ng option money. So, di ba, gustong-gusto mo yung lupa. Kaso hindi ka sigurado. So, para kung magbago man ang isip mo, meron kang tinatawag na down payment sa taong yun. So, may-ari ng lupa. Para in case na gusto mo na, kaya mo na siyang kunin. So, magbibigay ka ng pera doon. Yun yung option na, sige sa susunod, ito, parang down ko sa'yo yan para mapasakin yung lupa. So, yung charge na yun, mapupunta sa land pa rin yun. Yung option na parang down mo sa or suhol mo sa taong yun para hindi niya ibenta sa ibang tao. Yun yung option money. Tapos yung letter L, cost of permanent improvements such as cost of clearing, cost of grading, leveling, and landfill. So, ito naman yung mga improvement do sa lupa. So, kunyari, ang lalim ng lupa, tapos gusto mong patambakan yon para tumaas or hindi bahain, or tumaas yung level niya. So, yun yung magcha-charge pa rin yun sa land. Ito namang letter M, ito naman yung mga special assessment taxes paid by landowner, contribution to the cost of public improvement. Sa isang subdivision kasi, meron silang mga tinatawag na, di ba member sila ng mga grupo doon sa isang subdivision para mapaganda yung isang subdivision. Meron silang binabayaran buwan-buwan. So, yun na yun ay tinatawag nating special assessment. So, dapat ikaw ang magbabayad nun. Pag nabili mo yung lupa, ang mga kulang nun mo, ikaw magbabayad para mas pasayo yung lupa na gusto mong bilhin. So, ang tawag doon ay special assessment kasi nakakatulong to para gumanda yung community na yon. So, pag ikaw naman ang nagbenta ng lupa na yon, so makakatulong din yun kasi kapag ang buyer kasi nakita niya na maganda yung community na yon, so may ganyo din siyang bilhin yung lupa na binibenta mo. Or kunyari magtatayo ang negosyo doon, maganda yung environment mo. So, may ganyo din yung mga customer na pumunta sa lugar mo kasi nga maganda yung community. So, yun yung tinatawag natin na special assessment taxes. So, cost din yan sa land. Ano pa yung ibang improvement na charge sa land? So, kapag permanent yung improvement mo sa land, charge yan sa land account. Pero, kapag kaya namang nababago naman improvement na pinagawa mo sa land, kaya mo yang i-depreciate katulad ng para sa land improvement, katulad ng fences. So, ang fences naman, hindi naman yan pamatagalan, di ba? So, kaya mo siyang i-depreciate sa land kasi fences, nababago-bago mo na, pwede mo sirain, pwede mabuguin, pwede ano. Katulad din ng mga water system, mga drainage system, mga sidewalk, pavements. Ano nga ba yung
payments. Yung payments, yan yung mga ano, yan yung mga, yan yung, yan yung mga gusto mong baguhin sa daan, yung gusto mong sementado yung daan, yun yung mga pavements. Sa sa bayad naman sa pagpaganda ng yung land mo, yung mga puno, yung mga shrubs, yung mga landscaping. So, yan din yung cost, depreciate din yan sa land improvement. Sa building account, ito naman yung karugtong or kapartner ng land. Diba kasi ang land, hindi naman yan madalas may nakatayo dyan. So, dito naman makikita naman natin na sa building account naman, mapupunta yung charge sa mga gastos sa building. So, ang letter A to letter E, parehas lang yan sa land account. Doon mo i-charge sa building account din. Kung sa building ang gagalawin. Pero itong innovating and remodeling cost incurred to put a building purchase in condition for intended usage, lighting, installation, partitions, and repairs, iba to sa land kasi wala naman ang ganyan ang land. So, ang building, alam naman natin, kailangan natin maayos yung building, maganda yung building, maganda yung mga lighting, maganda yung partition, mga pag-repair. So, magcha-charge yan sa land. Tapos, meron din karagdagan tong building. So, pag ang building naman, kailangan meron yung mga materials, mga labor employed and overhead incurred during construction, building permit, architect fee, superintendent fee, cost of excavation, cost of temporary buildings, used as construction office and tools and materials, expenditures incurred during construction process, interest and construction loss insurance. So, itong mga to, kailangan naka-charge yan sa building kasi yung building po ang gagalawin. So, hindi naman yun yung land. Kapag ang building ang alam naman natin kapag sa building ka gagalaw, so i-charge mo yan sa building. Lalo na 'tong mga fences, 'di ba? Meron kanina sa fence, pwede mo siyang i-charge sa land, depreciation sa land. Pero itong temporary fence sa building, kung sa building 'yan, so i-charge mo pa rin yan sa building. May iba pang charge pa sa improvement. Kapag sa building improvement naman, ito yung ventilating system, yung sinabi natin kanina na kung sa building ka gagalaw para maganda yung ventilation ng hangin sa loob ng yung building, so i-charge mo rin yan sa building, yung mga light system, elevator, building fixtures, claim for damages. So, sa building yan mapupunta. Meron tayong example dito. Chameleon Company purchased 4,000 tract of land as a factory site. The entity raised an old building on the property and sold the material it salvaged from demolition. So, what amount should be reported as initial carry amount of the land? So, sa na report ko kanina, alam naman natin na kasali sa pag-compute dito, so i-add lang natin yung 4,000 kasi gastos, yun yung binili mo, di ba? Doon sa purchase sa letter A. So, 4,000 plus yung sa bayad mo sa abogado, so 150,000. Tsaka, yung insured na mapupunta sa yung titulo, 50,000. So, itong proceed from sale salvage materials, hindi yan kasali kasi wala naman yan, hindi yan part ng sa pagbebent, yung mga
nakuha mo sa lupa, yung mga na salvage mo, no, pwedeng gamitin, nabenta mo. So, hindi yan kasali. So, a part lang ng land yung, ano natin, yung 4,000, 150,000, tsaka 50,000. So, ang total nun ay 4,200,000, letter A. Next problem. During the current year, Bar Company had the following transaction pertaining to the new office building. So, ang daming data. Pero, dalawa lang ang kailangan po natin yan. Yung purchase price ba, kailangan natin yung legal fees, yung architect fee, yung sale of scrap, yung construction cost of new building. So, pinag-uusapan lang po natin ay land. So, alam naman natin na purchase price agad. So, 600,000 ng lupa. So, kasali yan. Ang legal fees sa abogado. So, kasali ba yan? So, kasali po yan. Ang architect, babayaran mo ba yun? Di ba? Napag-usapan ba natin yung kanina? Di ba wala? Sale of scrap, wala din. Construction of new building, wala din. So, itong dalawa lang. 600,000 plus 20,000. So, letter B, 620,000. Ito naman. An entity purchased land to be used as an investment property. Timber was cut from the site so development of the land could begin. The proceeds from the sale of the timber should be. So, so, di ba, yung development ng land, tinanggal natin yung mga timber, yung mga nakatanim doon ng mga puno. So, paano to mapupunta? Saan mapupunta ang sale ng timber? So, mababawas po ito sa deducted from the cost of the land. So, malaking tulong to kasi mababawasan yung cost ng land mo. So, letter C. Why is proper land cost allocation important in financial reporting? So, napaka-importante po ang pag-allocate natin sa lupa. Kapag tayo ay nagbabalak magpatayo ng business, kundi man business, pang investment natin or property natin or pang matagalan. Kasi meron tayong accurate asset valuation. So, maayos ang pagkaka-valuate ng ating mga asset, ng ating mga ari-arian. Correct depreciation reporting. So, kapag maayos yung pagkaka-depreciate mo ng yung mga report, kung ito ba'y sa land, ito ba'y sa building, o kung hindi ito part ng land. So, maganda po magiging result ng yung report. So, nagko-comply din tayo sa accounting standards. So, nakakapag-decide din tayo mabuti kung bibilin ba natin yung lupa, invest ba natin, or gawin nating business. So, transparency and reliability. So, may kasama ito sa pagiging makatotohanan tsaka reliable yung mga documents na mapapakita mo. Conclusion. Proper land cost allocation is essential because it ensures fair presentation of asset. So, lalo kapag ikaw may sariling business, sarili mo yung business, or kasama ka sa business, or shareholder ka sa isang company, sa business. So, napipresent mabuti, or na check mabuti, or nandun sa papel mabuti yung mga allocation kung para sa land talaga to. Correct expense recognition and compliance with accounting principles leading to more reliable and meaningful financial report. So, alam naman nating lahat na kapag reliable yung financial report mo, so makakaengganyo ka ng maraming investors, tsaka maraming partners, tsaka maraming customers. Kapag reliable lahat ang pinapakita mong documents, lalo-lalo na sa land kasi yan ay isang asset. So, yun lang po. Thank you po.